Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong itong mga takot kuno na magyera ng China. Aba, ngayon gusto na po na tayo po'y makipagbombahan ng tubig. Makipag-water cannon na rin tayo sa mga Chinese Coast Guard. Alam niyo, kung ako ang tatanungin ang suggestion ko ay hindi ho para water cannon tayo sa kanila. Ang dapat po para sa akin na gawin ng Pilipinas ay magpalit ng makina ng mga barko. 'Di ba? O kaya dagdagan ng makina kung paano ikakabit, bahala yung mga engineer. 'Di ba? Para ho mabilis makapag-maneuver pagka nagkaroon ng blocking, kayang-kaya nilang lampasan. 'Di ba? Bahala yung mga engineer, tiwala ako sa kanila. 'Yun ang pinakamaganda diyan. Bakit kanyo? Hindi pa ho natin panahon para tayo po ay makipagbasagan ng mukha dyan. Ang ginagawa po ng ating Pangulo ngayon, mga kapatid, ay para lamang po maipakita sa buong mundo na hindi sila mababait. Dahil ang portrayal ng China ay mabait, meron kaming Belt and Road Initiatives, yung mga ganun-ganun nila eh. 'Di ba? No, kami ay tumutulong, kailangan nyo kami sa world peace, sa negosyo, pero magugulang. Hindi mo sila maasahan sa isang, sabihin natin na gentleman's agreement. Tingnan yung ginagawa nila. Binudol nila si Digong na ass-kisser nila. Pero mo ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Hindi naman ako ganun kasama na tipong kompromiso niya na yung interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Okay, let's take that for the sake of the argument. Pero sabi niya rin, I remember, aside from handshaking with Xi, is the status quo. Wala na. Walang gentleman's agreement. Sa China pala, yung pagsang-ayon mo sa status quo, which is ang status quo po ay pababayaan mo no yung walang galawan diyan sa Ayungin Shoal, hindi na kayo magdadala ng reinforcement, hayaan yung maglaglagan yung mga dingding ng mga kalawang diyan ng BRP Sierra Madre at mahulog na lang yung mga sundalo natin. Pag tinamaan ng bagyo, i-rescue ng mga incheck, tapos totally wala na tayong outpost diyan. Kasi hindi rin tayo pwede na magtayo roon ng kahit na ano pa mang permanent structure. That's the status quo which I believe na buo po yan ang ganyang status quo sa panahon pa ho ni Gloria Arroyo. Dahil nga si ERAP, hindi nila mapasunod, binudol-budol sila na ERAP dyan, after isadsad yan, tapos hindi niya inaalis, hindi niya hinahatak paalis katulad ng yung BRP Benguet sa Scarborough Shoal, inalis ni ERAP Sabay kasi yan ay sinadsad. Yung BRP Sierra Madre at BRP Benguet. Yung Benguet, inalis nila. Pero yung barko na yan, hinayaan nila. So the time of Gloria Arroyo, di ba? Kaya nga nawala sa ERAP sa pwesto because ako naniniwala, nasa likod ang China. Ngayon, nakasumunod na pangyayari, si Gloria kumuha ng sobrang mga pabor sa China. Naging baby siya talaga ng China noon. 'Di ba? Tapos yung sumunod, the time of Pinoy, nagkakaroon sila ng briefing. May briefing sila. Etong China na po ang nagdidikta sa DND at sa NSA noon. 'Di ba? Mas madali kasing paniwalaan yung ganun kung gagamitin natin yung pag-aanalisa, ganun na ganun. Kasi unang-una, nung time ni Pinoy, malabo siyang nakipag-agreement. Bakit? Kaaway nga niya yun Dinimanda nga niya ang China At katunayan, kahit na dinimanda na nila noong 2013, ang China, ang US Embassy rito, ang Chinese Embassy rito, ginagawa pa rin nila itong briefing. Diyan sa DND natin. Dinidiktahan pa rin nila na ganito yan meron kasunduan na dapat ganito, hindi na kayo gagalaw rito. Hayaan na lang natin yan na
magiba, 'di ba? Nung pagpasok ni Digong, ganun din, status ko din. Oh, status ko tayo ha, merong ganyang kasunduan. Ito namang si Digong, oo lang ng oo. Kaya nabuo ang gentleman's agreement. Bakit? Sobrang sweet nilang dalawa ni President Xi. Di ba? Kulang na lang, mag-lips to lips silang dalawa. Ngayon, ang akala niya, simpleng oo lang. Kapalit ng para makakuha ng ipinangakong 380 na mga proyekto, mga infrastructure projects na ang tinupad ay aapat lang naman. O tatlo, 2 libreng tulay na parehong tumatawid ng Pasig, Pantaleon Alvarez, Pasig, Mandaluyong, Makati. Tapos etong Binondo, Intramuros na libreng tulay din. Yun lang. Tsaka yung pautang para dun sa ginagawang Upper Wawa Dam, yung sa Kaliwa Dam sa Rizal Province. Wala na. Para sabihin na grabe yung achievement sa dating Pangulong Duterte, anak ng baka. If you analyze kung ilan-ilan ang mga nagagawa, ala rin eh. Dahil nga po ang problema, inasa sa China ang kinabukasan ng Pilipinas. For China, bakit pa namin tutuparin? Sabi nga kami bigay na pangako. Marami kami proyekto. Halos 380 project amin pangako. Ngayon, ikaw aking kakampi na. Iyo halos himod ng amin wet packs. Bakit pa kami tupad? Kami na pangako, kami pa tupad, abuso yan. Ganun yung nangyari eh. Di ba? Kaya nga noong 2020, he realized na mapapahiya siya matatapos ang termino niya, walang tren sa Mindanao, walang railroad project sa Mindanao. So, binalingan na lang niya uli, balik na naman siya uli sa US. Yan yung pinagmamalaki nila na independent foreign policy. Na dependent sa kung saan may mapakikinabangan. To the point na isakripisyo, kompromiso ang interes ng bansa. Mali yun. Diba? We already have a traditional ally. Pero sa isang banda, naging okay na rin yan kung tutuusin. Kasi, na-realize ng Amerika na pag nagkaroon ng Pilipinas ng isang presidente na madali nilang magoyo, malalagay sa alanganin ng interest nila. Sa akin, wala akong pakialam dun eh. Kaya lang ang problema, madadamay kasi tayo eh. Diba? Now, sabi rito ni Harry Roque dati sinasabi nila, gigirahin tayo ng China, ubus-ubus tayo, wala tayo panlaban, di tayo malakas. Diba? And then si Senator Robin Padilla, ganun din yung kanyang paninindigan naman na ang kanyang paninindigan naman po hindi siya pabor daw sa ginagawa ng China. Pero ang gulo niya ang gulo niya. Pero sobrang babaw naman po kasi para isipin na dapat po tayo ay makipaggantihan. Ito, sinabi niya April 16, 2024. Paggamit ng water cannon versus pambubuli daw ng China. Diba? Sabi niya lagi ko sinasabi lalo sa BRP Sierra Madre, pag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, bakit hindi tayo mambomba din ng tubig? Tragis sa buhay to. Mga kapatid, pag ginawa po natin, yung sinasabi ni Robin Padilla, na sinundan na rin ngayon nito ni Harry Roque. Kaya nga sabi niya, Amerika, bombahin nyo ng tubig! Pero ang totoo, inaano niya rito is yung aside ng Pilipinas. Diba? Bombahin rin natin ng tubig. What will happen? Well, actually, what happened during the Pinoy administration will going to happen. Diba? Noong panahon ni Pinoy, nagmatapang si Pinoy. Anong ginawa nila? Pinadala yung nag-iisa nating gray ship. Anong ginawa ng China? Di halos 200 ang mga barko nila
isinalaksak yan sa loob at labas ng Scarborough Shoal. Dinali tayo ng kanilang cabbage technique o tactics. Nasa atin naman po, ang tawag doon ay kuyog. Ganun ang ginawa sa atin, isipin mo. Nakipagmatigasan ka, ano naging re-ending natin? Diba? So yun po yung iniiwasan ngayon. Na okay lang naman po kasi makipagbasagan ng mukha, sabi ko nga eh. Kung malakas ka na, kung ensayado ka na, then saka ka makipagbabagan. Pero kung hindi ka pa ensayado, iwas-iwas muna. Diba? Dahil walang kwenta ang tapang, kung napahiya ka lang din naman, diba? Pagtatawanan ka lang din naman, kailangan kapag ka nakipagbasagan ka ng muka, katatakutan ka talaga. Sa ngayon, ang ginagawa ng ating gobyerno, ini-expose muna yung mga ginagawa nila sa buong mundo. Pinakikilala muna, ganito ang ginagawa nila. Diba? Alam niyo naman si Harry Roque, gano'ng kabiter sa buhay. At gano'n rin ito kawalang paninindigan dating human rights advocate, human rights lawyer. Diba? Nagtayo pa ito ng napakagandang tanggapan, yung international law, yung organization, may opisina pa. Pero umalis siya doon. Diba? Noong 2015, ingay-ingay nito, ayaw kay Digong. Kesyo daw ganito-ganyan. Oh. Pero nung nabigyan ng pwesto, naimbita at ginawa pang spokes, tumahimik. Bakit siya ang kinuha at ginawang spokes? Alam nila. Sabi nga po ni First Lady, di ba? Marami akong kilala, o parang araw po makilala niyo yung isang tao, bigyan mo ng pera at kapangyarihan. At marami siyang kilala na nang nagkaroon ng pera at kapangyarihan ay nagbago ang ihip ng hangin sa utak. Diba? Now, etong kay Robin, sabi pa rito, bakit tayo nalang lagi ang mukhang aping-api doon? Anak ng baka, hindi talaga di ata ito pumapasok sa history. Subjects noon eh. Diba? Bakit wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang tayo? Coming from a senator. Diba? And then ako'y nalulungkot din naman, eto yung isang magiting na kasamahan nila Trillanes, si Kerubin, ganun din ang paninindigan. Hindi daw pwede yan. Ganyan. Pero yun naman halata namang namumuliti ka. Diba? Pero for Robin Padilla and Harry Roque, na biglang nagbago ng tono si Harry Roque at sumasang-ayon na rito sa sinasabi ni Robin Padilla, maliwanag na maliwanag ito kasi kapag nakipag-water cannon tayo, that is a trigger point para sa China. Diba? So, mangyayari nito, yan po talaga magpapasimula ng gulo. Alam niyo, buti pa nga po yung mga ordinaryong kababayan natin eh. Kayo, naiisip ninyo yung ganong consequences. Diba? At sabi nga sa Biblia, there is time for everything. Hindi yung padalos-dalos ka, padaskul-daskul. Diba? Sabi rito bakit tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Bakit? Wala ba tayong pambomba ng tubig? Para makaganti man lang tayo? parang kanto boy lang no? Sabi niya pa, ito naman sabi ni Tariela, unlike the Chinese Coast Guard, we're not going to use that water cannons to drive away the China Coast Guard. Sabi ni Tariela, we intend to use that in firefighting whenever there is a maritime accident at sea. Yun, halimbawa, nagkasunog. Doon lang. Diba? Kaya sabi naman ni Robin Padilla daw, sabi niya, sinabi pa ni Padilla na hindi na bago ang maneuvering dahil dahil siya mismo ang nakasaksi ng bisitahin nito ang Pag-asa Island noong nakaraang taon. Naalala nyo ba ang sinabi ni Robin Padilla na ako nga po mga kababayan, nagpunta nga ako ng Pag-asa Island. Nagano kami dyan, nagbiyahe kami. Hindi man lang kami nakaranas ng mga pangaharas daw. Bakit? Bakit hindi siya nakaranas? Sabi ko nga either yabang lang niya ito o nagpaalam siya sa China kaya hindi sila hinaharas.
'di ba? Pero ito maliwanag in his mouth, coming from his mouth, ika nga from the horse's mouth, from the source. April 16, last month lang, inamin niya na nakaranas din pala sila ng pangaharas, yung dangerous maneuver. Naranasan niya rin. Sabi niya dahil siya mismo ang nakasaksi nang bisitahin nito ang Pag-asa Island noong nakaraang taon. Kaya pala din siya bumalik uli. Diba? Pero hindi sila pumayag na harangin sila ng China. Kaya nga kayo nakarating. Diba? Sabi niya, kaya yung mga ganyang paghaharang sa inyo, huwag kayong pumayag. Pwede kayo umiwas. At nagawa ko yan. Pero biglang kumambyo si Padilla laban sa paggamit ng water cannon dahil marami ng sigalot na nangyayari sa ilang bahagi ng mundo tulad sa Middle East at Eastern Europe. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Walang iya ka, nagsuggest ka ng ganon, tapos sabihin mo bigla, daanin natin ito sa diplomasya. Nakipag-water cannon ka? Di ba? Ang bilis mag-shift ng isip ni Robin Kunwari presidente si Robin, hindi pwede mag-water cannon tayo. Maglagay kayo ng mga hose. Bombahin nyo rin, isprayahan nyo yung mga mukha nila. Ito na ngayon. Imagine nyo lang bumabiyahe na, may resupply mission tayo. Naka-ready yung mga hose. Siyempre pang water cannon. Diba? Yung ginagamit sa firefighting. Tapos biglang sasabihin niya, saan kayo pupunta? Huwag kayong gagamitin yan. Ang dami nyo sakay Para sa yan, operator po boss ng mga water cannon. Hindi. Dadaanin natin yan sa mabuting usapan. Sa diplomasyang usapan. Diplomatic talks. Or diplomatic channel. Hindi pwede yan. So ano gagawin natin sa mga water cannon? Maklasin nyo. Bigay nyo sa bumbero. Di ba? Anak ng baka. Sabi pa, unlike the Chinese, ito na kay yan. Kaya sabi niya, kaya yung mga pangaharang wag raw pong papayag. Anak ng putak. Buti kung ganun-ganun lang kadali Now, ito for PBBM, sabi rito, regarding dyan sa paglalagay ng water cannon sa PCG vessels, X daw po kay PBBM. Sabi niya no, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. Nakakababayan, ito, as always, this is I like. Kapag sinabi po kasi nating sovereignty, ibig sabihin, there's an assumption na tayo po ay mayroong jurisdiction sa lugar. And this is not limited, this is not for limited jurisdiction. Limited jurisdiction, galing lang po rito yan sa sovereign rights, which is EEZ. For our president, sa kanyang tinatayuan niya, dalawa po ang ating karapatan. Ano yon? Yung UNCLOS para sa sovereign rights, and then etong sovereignty natin doon, ito po ay galing to sa PD 1599. PD 1596 na idineklara ng tatay niya. Okay? Na kung saan sinasakop ni Apo Lakay noon ang officially noong 1978 ang Kalayaan Island Group or groups. Kasi 3 grupo yan Sabi niya, and we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive. We have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So, no, that is not something that's in the plan. Sabi niyo, walang plano. Meron, Diba? To me, the last thing we should want is to raise the tensions in the West Philippine Sea, and that will certainly do that. So we will not follow the Chinese Coast Guard and Chinese vessels down that road. Diba? Tama naman po, kasi sa ngayon, hindi pa natin kaya makipagbabagan. Dahil, pag nangyari yan, Diyos ko, hindi ko ma-imagine. Baka lahat ng mga barko ng China magdatingan doon, water cannon yung mga barko natin. Sus, kung hindi po natanggal, nasira yung Philippine flag nung nakaraan. Pero doon sa isang barko, nasira nila yan Yung Philippine flag, naputol nila yung tali. Yung sa video na upload ko. Diba? Hindi muna ngayon. Tama yung ginagawa po sa ngayon na
Sige, magpakasaya kayo. May bukas pa naman. Kasi sa ngayon, nandito po tayo sa estado na nagpapalakas tayo ng ating puwersa through the help of the United States of America, which is our traditional ally. Eh ngayon, dagsa yung mga dumarating dito. Ilang trillion po yun? 2 trillion po ba? Yung approved budget ng US para sa pagpapalakas ng ating sandatahan, ng ating ng AFP natin. Diba? Kasi kung kaalyado tayo ng US para sa depensa, kailangan nila tayong palakasin dahil sobrang hina natin dahil po sa kapabayaan nitong mga nakaraang presidente na hindi nila nare-realize na sila po ay nalalaro na ng mga inchik. Makapasok yung kanilang negosyo rito and at the same time, mapapabayaan natin ang ating claim dyan sa West Philippine Sea. Diba? At mapapasunod tayo sa gusto nilang mangyaring hayaan ng mabulok ang BRP Sierra Madre. Diba? So yung mga ganyang pag-agree sa gusto ng China sa tinatawag po nilang status quo. At yung very tricky, although non-binding na 2002 Declaration on the South China Sea na sinasabi ron, yung mga kasalukuyan, yung mga claimants, kung ano yung hawak ninyo, wag nyo nang dagdagan. At wag nyong imimilitarize, which China already violated from 2013 hanggang 2015. And until now, kasi pinalalawak nila yung mga hawak nila. Di ba? Now, naalala nyo to, itong mga tatlong mga mangingisda na yan. Ito nakakaway statement nila Romel, Ernie. Sabi niya, para kaming magnanakaw sa sariling karagatan. Pag umaakyat sila rito, maghahalongkat lang sila. Wala silang paalam, parang ang liit ng tingin sa mga Pilipino. Well, that is the exercise of sovereignty, mga kababayan. Dati nga, ginagawa pa natin, nguhuli pa tayo because we consider that we have the jurisdiction. Kino-consider natin na that is part or within our territorial waters. Yan. Kaya po tayo, may basis. Kaya ang basis natin yan dati is the PD 1596 ni Apo Lakay. Na sa atin yang teritoryo natin yang Spratly Islands. Ito yung insidente noon na inaagawan po ng mga inchik ng mga huli. Bisan makikipag-barter, isang magandang isda papalitan ng isang yosi. So isang kaha naman na yosi. Sigarilyong inchik. To, sabi rito isang insidente na to. Gusto ko lang ipakita rito yung maliwanag na kawalan ng malasakit sa mga mangingisda natin diyan. Sabi rito malaki po ang epekto sa amin. Malaki pong epekto sa amin dahil humina na po yung kuha po naming isda. Ibig sabihin nabawasan ng malaking porsyento yung kanilang huli dyan ho sa Zambales. Now, kung sa labas kami, manisid po, malakas po ang agos, maalon. Hindi ka din nakakapormang mangingisda sa labas o mangisda sa labas. Nangyari po sa amin noong 2018, kasi po tuwing madaling araw po, umaakyat sila sa bangka namin. Hinahalukay nila yung mga isda na huli namin. Tapos yung mga gandang isda, kinukuha nila. Pagkatapos, pinapalitan lang po ng isang pack ng noodles, at isang bote ng alak. Tapos di pa nakikipag-inuman sa kanila. Diba? Grabe. Now, ang sabi ni Harry Roque, una po dapat magreklamo ang mga mangingisda nang mabigyan ng kompirmasyon. Ibig sabihin po kompirmasyon para maimbestigahan pa nila. Grabe yung malasakit sa bayan, di ba? Dahil bilang mga abogado, wala naman po kaming mga personal na knowledge tungkol dyan, kinakailangang maimbestigahan. Pero patuloy po ang order ng ating Pangulo na ang Coast Guard ay maglayag dyan sa ating karagatan at protektahan ang ating mga mangingisda at paalisin ang mga mangingisdang dayuhan na hindi po pwedeng mangisda sa ating exclusive economic zone. July 12, 2021. That's Harry Roque. Okay. Now, naalala nyo yung nakaraan po nating content? Yung special
agreement. Yung temporary special agreement. Naalala niyo po yun? Ano yung something special po doon sa agreement na yun noong 2016? Diba ang nakalagay doon ay pinapayagan na makapangisda ang mga Pilipino. Pero hindi po sa loob ng Scarborough Shoal, ha? Taliwas sa claim nila Duterte, bagkus ang nakasaad doon ay restricted pa po. Restricted po ang ating yung mga yung Navy natin, yung Coast Guard natin, yung mga barko ng gobyerno, mismo yung gobyerno ng Pilipinas. Talagang tinanggalan nila ng karapatan doon inalis ng China yung ating sovereign rights, yung ating sovereignty, inalis talaga nila sa Pilipinas. 'Di ba? Saan 'yun? Scarborough Shoal. 'Di ba? So etong mga mangingisdang ito, diyan naman po itong insidenteng ito sa mga traditional fishing grounds nila, and that includes Scarborough Shoal, ay yung may mga parang horseshoe na design. Doon kasi maraming mga isda ang naninirahan, doon sila nag-iitlog, doon sila nagpaparami. Very abundant talaga pag doon sila sa loob. Diba? Nahuli nila, sabi ng mga mama kanina, kinukuha lang. Palitan lang ng hindi man lang po kasing pareho ng value. Now, kay Harry Roque, kailangan daw muna magsampa ng reklamo. Mahusay na abogado to. Kailangan muna magreklamo. Diba? Para sila umaksyon. Ngayon naman, kung tingnan nyo rin naman, di ba? Sa ngayon, ang sinasabi naman nila ni Harry Roque, makipag-water cannon na rin tayo, makipagbombahan na rin tayo. Well, as I said, ito po ay maliwanag po na trap. At ito nga, sabi rito ni Harry Roque rin, balikan natin yung mangingisda. Sabi niya, Scarborough Shoal, kontrolado pa rin ng China, mangingisdang Pinoy sa kabila ng nasa loob ng 200 EEZ, nautical miles EEZ ng Pilipinas. Mistulang nasa ilalim pa rin ng kontrol ng China, ng China ang Scarborough Shoal, ayon sa isa sa mga mangingisda. Yan, sabi, sa tingin ko China pa rin ang may control, pero dahil sa magandang ng Pilipinas at China, ngayon pinapayagan tayo. Yung patuloy na pagkakaibigan ng China at Pilipinas, pinapayagan ng Pilipino na mangisda dyan. Sabi nito. Ito po kasi yung matapos silang ipatawag na sa Malacanang. Yan na yung statement. Sabi nga bakit ganun? Biglang nagbago yung statement nila. Syempre, nadala ka sa Malacanang 'Di ba? Di mo alam kung anong pressure ang inabot nila. Ito pa. Kasi tignan nyo, nire-recognize dito ng mga mama, ng mangingisda, yung better relationship daw ng Pilipinas at China at the time. Ito pa, dahil dito nanawagan si Suela sa pamahalaan na hilingin sa China na limitahan ang kontrol sa Scarborough Shoal or panatag. Si Suela ay isa sa 3 mangingisda na pinipresenta ni Harry Roque sa briefing sa Malacanang para isalaysay ang kanilang mahirap na pinagdaanan sa paghuli ng isda sa pinag-aawayang teritoryo. Sinabi ni Roque na kliyente niya ang 3 nang magsampa sila ng reklamo laban sa China noong 2015. Inahayag ni Suela, matino pa si Roque noon 2015 pa yan. Suela na simula noong 2013 ay pinipigilan sila ng Chinese Coast Guard na makalapit sa Scarborough Shoal para mangisda. Subalit ngayon ay malaya na silang makapasok, subalit wala silang magawa kapag humingi ang mga ito ng mga isda. Anong sabi kanina ng mama? Basta na lang sumasampa, magkakalkal. Ngayon kay Harry Roque rito humingi. Anong petsa ito? 2021. Kliyente niya ang mga to, 2015 pa lang. 2013 pa lang, alam niya ang sitwasyon ng mga yan. See the shift of Harry Roque? Diba? Talagang bumalentong na, tumalbog-talbog pa. Ito pa. Kapalit naman na niya ng kanilang huli ay binibigyan sila ng mga Chinese Coast Guard ng mga pakete ng noodles, sigarilyo at malinis na tubig. Wala namang binanggit na malinis na tubig Sa kabila nito, inamin ni si Hueya na mabigat sa kanilang kalooban na ang mga isdang pinaghirapan nilang hulihin ay kukunin lamang sa kanila. Nilinaw din ni Suela na hindi sila hinaharas ng Chinese Coast Guard. 2021 yan. Hinaharas naman sila, winater cannon pa nga resupply natin dati.
Diba? Napakita lang talagang walang malasakit si Harry Roque. Binitbit dyan sa Malacanang Palace, nagbago yung tono. Etong kanilang gusto hong mangyari, ito yung malaking trap ito. Gusto nila mapagulo ang Pilipinas, magkaroon ng dahilan ng China, 'di ba? Na gantihan tayo. Sabi nga, this is a trick kasi hindi po pwedeng i-avail ng gobyerno natin etong Mutual Defense Treaty sa with the US. 'Di ba? Kasi kinakailangan tayo yung inaatake. So ililitaw dito, tayo yung aggressor. Pero ako naman po mga kababayan, sa aking paniniwala, maaari pong i-avail ng ating gobyerno yan, lalo na kapag nagkaroon ng casualty. Diba? At kapag ka na-avail ang Pangulo yan o ng pamahalaan natin, tingin ko wala naman po itong expiration kung hanggang kailan lang, ilang buwan lang tatagal ito. And again, para sa akin naman po, mainam nga pong ma-avail na yan ng gobyerno natin na hindi kinakailangan may mamatay. Yung paggamit ng malakas na water cannon, nakakagiba talaga ng mga gamit nila roon sa barko at bangka. At hindi po kailangang may mamatay. Okay lang kung mamatay in check. Diba? Pero sa side natin, hindi kailangan hintayin ng ganun. Para sa akin po, mainam na ilagay natin ng US sa status na yung defense status for the Philippines. Diyan rin natin talaga masusubok. Talagang ironclad, talagang willing kayo. Kasi hindi naman po nangangahulugan, uulitin ko lang, hindi po nangangahulugan na ang Mutual Defense Treaty in-avail natin, makikipagyerahan na ang Amerika agad sa China. At hindi rin nangangahulugan na ito po'y katumbas ng declaration of war against China. Diba? Ang pinaka-the best dito is readiness na ng Amerika. Dahil na-avail na natin, na-aprubahan na sa kanila, dahil kailangan din ng approval sa kanila, diba? Hindi yung gaya ng binabanggit ni Apulacay na pag in-avail namin yan, what will happen is you will need to go to your Congress and Senate, diba, for the discussion. And what does it mean? It takes time. While we are already dying in the Philippines. Diba? So, para sa akin para maganda, madali, dahil wala naman na bago gaano dyan sa update kung hindi yung sa in-include lang yung any attacks from anywhere in the South China Sea sa mga sasakyan natin, sa mga barko natin, and that includes itong ating Coast Guard. Diba? So, mainam na nai-ano natin sila, na-set natin sila. Diba? Dapat ganun. Pag hindi inatake ng nervyos lalo to si Harry Roque, baka magulpito ng mga inchik. Sayang ang bayad. Sabi ni Sir Carlos Maglasang, the one-sided gentleman and special agreement of Duterte with China was made because we didn't have leverage against China. Tama po. Wala tayong maibala sa kanila na, 'di ba, na para masabi na may isa sa alang-alang ang China sa atin. Wala. At yun ang kailangan natin. 'Di ba? At kung meron tayong pang-leverage through the equipments, yung capability natin na lumakas tayo, lalo na ulitin ko lang, sa susunod na magkaroon ng ganyang resupply mission at tayo po bombahin na naman at may masirang gamit, well, for me, i-avail na yan ng presidente natin. At sang-ayunan ito ng Senado at Kongreso. Kasi hindi naman nangangahulugan ang giyera agad yan. Pero ang importante, magiging malaya ang Amerika. Pero, nako, ang China, malabo namang itong makipagyera. Malabo, paikot ang kalaban nila. Kaya nga, they would rather spend billions of dollars pagbabayad para sa pag-fake news para makapangkumbinsi yung mga alipores nila sa paligid ng bansa na may mga kaaway sila, 'di ba, para sa isulong yung kanilang narratives. Now, here in the Philippines, nandiyan yung mga katulad ni Harry Roque. Tayo na yung inapi, tayo pa yung pinagtatawanan. 'Di ba? Baliktad ang tubo ng utak ng mga 'to. Hindi nila iniisip. Puro lang sila dating panakot Pero ngayon,
Yung panakot nila na kasi na-realize nila nonsense, walang pumapatol. Kaya ngayon ang trip naman nila kumbaga buyuin ang ating presidente na sige magmatapang ka. I-water cannon nyo sila. Alam nyo, ubra yun kung si Robin Padilla po ang ating presidente. Right? Aayon ito kay Harry Roque. Kaso nagkataon talaga hindi eh. Diba? Well, kasabihan naman po yan din naman sa Biblia eh. Binibigyan naman ng Diyos ng wisdom yung mga presidente. Unless po kasi, hindi na po nila hingiin ng gabay ng Diyos, inaalis naman po ng Lord ang wisdom sa kanila. Diba? Ay, nako. Wala talaga tayong aasahan dyan kina Harry Roque. Ang mahalaga lang rito, nakilala natin kung ano talagang tunay na ugali. Diba? Kung sanang may pabor, doon ang panig